guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Grace. Today is March 14 at samahan nyo nga na naman po akong mag-harvest nga na naman tayo ng itlog. So, ayan. Dito tayo dumaan sa aking mga tanim na patola. So, medyo marami-rami tayong mga harvest kasi medyo matagal tayong hindi nag-harvest like 6 days or 5 days. So, ayan, sasamahan nyo na naman akong pumunta dito sa aking kulungan. So, ayan, mga ka-farmers, nag-start ako dito sa aking manukan ay nasa 250 pieces na manok yung binili namin. Tapos, nagkaroon ng pestehan dito sa amin. So, namatayan ako ng nasa 100 plus na manok. So, gusto ko na siyang dati mag-give up. Ayan, ang dami nilang itlog, no? Punong-puno yung tatlong baki natin dyan. So, kailangan ko pa ng mga isa or dalawang baki para hindi sila, yung minsan nagsasabay silang mangitlog dyan sa iisa. So, parang kailangan ko pa talaga ng maglagay ng isa or dalawa para hindi sila nagsasama-sama sa isang baki. Wala kasi akong makitang baki dito, kaya gumagawa na lang ako ng ibang alternative na baki. Like, ito, timba. So, ayan, yun lang. So, ayan nga, yung kwento ko nga na nag-start ako dun sa mga maraming manok. Gusto ko na dating mag-give up na magmanukan, pero sabi ko kung mag-give up naman ako, di parang ako lang din yung talo. So, pinagpatuloy ko pa rin naman yung aking manukan dito. So, kahit pa paano, napaparami ko naman, especially yung aking manok na Brahma. 3 lang yun sila dati. So, ang bili namin doon sa 3 ay 5,000. So, ang sabi ng nagtinda sa amin ay 2,000 each kung isa lang or dalawa yung kukunin namin. So, kung 3 ay ibibigay niya ng 5,000. So, yung Brahma na yun ay 1 month old pa lang. So, yung isa ay namatay. So, parang nalugi na ako doon ng 2,000. Pero okay naman kasi nangitlog na yon. So, naparami ko na. Yung naidagdag siguro doon ay 11 na sila. 11 na yung napapisa ko doon. So, ngayon nangingitlog na din yung mga yon. So, medyo okay naman na. Then, ito, tatry ko din ilagay sa incubator ko na kung mapisa man to, ay di sana mapisa lahat para madagdagan na naman yung aking mga alagang manok. Gusto kong maparami tong manok ko kasi napaka ng itlog, 'di ba? Everyday na ginagamit or inuulam. So, hindi talaga siya parang nahuhuli na talagang kailangan to ng mga tao. So, ayan, ang ating na-harvest today ay nakadalawang tray nga tayo dito sa isang kulungan. So, etong na-harvest natin today ay ibebenta nga natin to kasi yung aking incubator ay punong-puno pa nga ng itlog. Mag-hatch yun sa katapusan. So, hindi natin pwedeng isabay ito or ilagay na ito kasi mag-mimix na sila. Hindi natin malalaman kung asaan yung nauna or asaan yung huli. So, eto nga ang ating na-harvest ay 2 tray. Pupunta tayo dun sa kabilang kulungan. So, ayan, medyo marami-rami tayong nakuha today. 2 tray. Ayan, thank you, aking mga manok, sa inyong mga itlog. So, ito yung sinasabi kong isang tray nga. Ayan. May itlog din dyan, mga 6 or 7 pieces. And then, meron din dun sa bahay. May isa kaming manok na nakawala. May itlog din dun, like mga 5 pieces din. So, ayan, kukunin muna natin. Ito yung aking mga Brahma. So, hindi ko ibebenta tong itlog nila. Ilalagay ko din sa incubator. Kasi gusto kong maparami itong manok ko na to. Yung may mga buhok sa paa. So, ayan, 7 pieces nga ito. Kasi kung itong itlog ng Brahma ay napapisa natin, ay ang mahal ng sisiw nito, promise. Like, nasa 1,000 kapag ka napisa na. Pero pagdating na ng nasa 1 month old na yung sisiw ay 2,000 na. So, ito nga yung sinasabi ko na itlog dito sa may gilid ng bahay. May 5 piraso na itlog na. May nakawala kasi akong isang manok. So, dyan siya ng itlog. Buti dyan siya ng itlog. So, ayan. Marami-rami tayong na-harvest today. Ito, 2 tray may higit 2.5.
So, ayan muna ang ating for today's video. Maraming salamat po sa lahat ng nagsusupport sa aking mga video. Thanks for watching everyone. God bless us all and happy farming. Bye! Thank you so much.